sa CCTV sa Kaunlaran Village sa Barangay 20, Caloocan City, pasado 1:30 ng madaling araw nitong July 14. Makikita ang isang motorcycle taxi o TNVS driver o rider. Ibinaba ang kanyang angkas na pasahero. Pero sa halip na magbayad ang pasahero, walang kung ano-ano, bigla na lang nitong sinaksak ang nakatalikod na rider. Gamit ang ice pick. Ang biktima, nanghihina man at duguan, nakahingi pa rin ng saklolo. Hanggang narinig siya ng magkaibigang Cesar at Carlo na noon nag-iinuman. May narinig po kaming sumisigaw, aray. Pagkalapit ko, yung nasaksak ko siya, pababmanay mo ko. Sumigaw na ako, sabi ko, uy, ano yan? Sabi ng suspect, sige, subukan mo lumapit, babaraling kita. Patakbo pa yung biktima, naglalakad pa doon. Ano, kumanan dito. Hanggang doon siya bumagsak sa ano po, sa isang part ng harap ng tindahan. Dito po siya bumagsak. Dito siya nagano. Pahiga po siya dyan. Ang suspect agad na umiskapo. Dala ang ninakaw na motorsiklo. Habang ang walang kalaban-labang rider nadala pa sa ospital pero idineklara na dead on arrival. Marami sa atin sa mga rider umaasa, lalo na noong panahon ng pandemya para sa delivery ng mga araw-araw nating pangangailangan at para makarating tayo sa opisina, sa eskwelahan at kung saan-saan pa. Malaking tulong sila sa ating ekonomiya, pero ang hanap buhay na ito, hindi lang mahirap, peligroso rin. Nitong Biyernes, Magandang umaga po. nagpunta ako sa tahanan ng nasawing rider sa Quezon City ng pamilya Norberte. Nakaburol na ang labi ng rider na si Junjun, 46 anyos lang. Ang kanyang ina na si Nanay Carmen, naghihinagpis. Nanay Carmen, kamusta na ho kayo? Masakit sa kalooban. Malungkot, nawalan kami na breadwinner na siya yung tumutulong sa amin. Paano nyo po nalaman na wala na ho siya, nanay? May dumating na barangay, Madaling araw po yun. madaling araw, na sabi, kilala niyo ba yung Fabio Norbertes? Oh, bakit po? Kasi na-recover namin yung motor, yung cellphone, at saka wallet. Nandun sa presinto, sa Station 5, yun, sa Malabon. Kinabahan na ako, ma'am. Alam ko na may nangyari na sa anak ko. Bakit nandun doon yung motor niya? Andun yung cellphone niya, bakit wala siya? Pinaalalayan ko doon sa kumpare namin, na retired police. Ngayon, na-trace niya po doon sa hospital na meron daw 2 tao na namdala sa kanya, pero dead on arrival. Meron dito 2. Dito isa, tapos dito sa dindi. Maraming daw sinasakyan at tamilira. Sa klulo. Shock naman po. Parang hindi ko sukat akalain na ganun lang may nangyari sa anak ko. Mabait anak yan. Pag dumarating po yan ang puro plak, pidala na siyang almusal. Ay puto, sinapay, kape, ikisingin na po ako. Para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kung ano-anong trabaho raw ang pinasok ni Junjun. Naging waiter, nagmaneho ng van, hanggang naging TNVS o motorcycle taxi rider. Sabi niya, dito na lang ako sa motor, sarili ko pa, sabi niya. At saka kakawak ko yung oras ko. Sa gabi, pinili raw ni Junjun na mamasada para sa araw maalagaan ang kanyang anak na may special needs. Siya rin ang tumutustos sa kanyang mga magulang na pareho ng may edad at hindi na makapagtrabaho. Single parent si Junjun. Ang kanyang misis namatay 1 buwan lang matapos manganak. 3 years old lang yung bata. Wala na siyang nanay, wala na siyang tatay. Ang sakit lang isipin mo.
Di ba? Tapos kayo nawala ng anak. Yun yung pinalit sa amin kahit na meron siyang sakit, talagang nagpapasada siya. Marami siyang komplikasyon, marami pa siyang pangarap sa buhay. Papatherapy niya yung anak niya. Kasi kami, matanda na kami, hindi na namin kaya maghanap buhay. Kaya siya yung inaasahan namin na talagang tataguin sa amin hanggang sa mamatay kami. Pero masaklap, siya pa yung nauna. Yung pong pumatay, tsaka yung nang hold up, meron na hong nagpunta sa pamilya nyo para... Hindi po nila Puntahan. pinakita sa amin. Pero dumating na nag-interview daw sa kanya doon sa station. May pinarinig niya sa amin kung ano yung sinabi ng nagpatay. Ano sabi ko? Pasensya na hindi ko sinasadya. Hindi bang sabihin mo yun, dahil hindi mo sinasadya. Pinlano niya yun. Ang sabi doon sa amin sa Malabon, notorious na tao yan, labas-pasok yan sa kulungan. Yung ganyang gawain niya, bakit labas-pasok yan, di ba? Ayon sa investigasyon ng Philippine National Police, matapos biktimahin si Junjun, ang suspect nagtungo sa Malabon kung saan nakapang-hold up pa ito pero kalaunan nahuli. Nakadetini ito ngayon sa Malabon City Police Substation 4. Paano ho nahuli tong suspect? Doon sa area ng Lungos. Hinold up niya yung isang tao doon na may cellphone. Gamit niya yung motor na nakuha niya doon sa parte ng Caloocan. Humingi ng tulong yung hinold up niya at natulungan ng mga tao. Tapos nakatawag ng pulis. Malapit lang naman yung pulis natin doon sa vicinity. Nagpapatrol sila. Kaya narespondihan at nahuli. Hindi raw ito ang unang beses na nakulong ang suspect. Labas-masok na pala ito sa kulungan. Anong impression nyo dito po sa suspect? Kasi in one night, dala-dalawa ho yung ginawa niyang krimen. Tapos pinatay niya pa ho yung hinold up niya na una. Talagang gawain niya yun kasi bago nangyari yun, July 14, mayroon din siya nakaranap noong July 11. Sabi po ng mga tao sa baba, nag-Cara-Cruz din daw ho ito Mayroon siyang sa gambling din, illegal gambling. Nakaharap ko ang suspect, bagamat bawal iparinig ang aming pag-uusap. Ayon sa kanya, nagawa lang daw niya ito dahil siya'y balisa at ang nangyari, hindi raw niya sinasadya. Kahit pa ilang beses niyang sinaksak si Junjun. Pero ba't niya ho kaya nagawang saksakin ng ilang beses? Ang tindi naman ho nun. Maaaring na-influensya siya ng bawal na gamot. Kaya wala siya sa matinong pag-iisip. Na, Pero yun, kailangan pang i-confirm through a drug test ni ho ba? Kailangan para official na masabi natin. How will the case progress from here? Napailan namin siya ng kaso. Marami siyang kaso na kinakaharap. No bail ito. Naka-impound ngayon sa Police Substation 5 ng Malabon ang motor ni Junjun na inagaw sa kanya ng suspect. Wala naman ginagawa yung anak ko, kundi naghahanap buhay lang ng life ko siya para sa pamilya niya. Bakit ganun? Awa siya! Hindi ko maisip kung paano nyo ho nakakaya ito, Nay. May kumukaya. Ilang gabi na po ako hindi nakakatulog. Kagabi magdamag na naman ako. Nakatulog kasi parang iniisip ko na bakit niya pinatay? Kahit napatayin mo rin siya, hindi na nababalik ang buhay ng anak ko. Kahit kailan din na namin siya makikita din. Sabi ko, bakit ka nandyan? At nandyan ka? Dahil sa nangyari, gumagapang tuloy ang takot ngayon sa mga rider. Ang ilan sa kanila, meron ng mga pakiusap na nakadikit sa kanilang mga helmet. Nagbabiyahe para mabuhay. Please, wag ho akong patayin. Hindi na ako nagbabiyahe pag gabi na eh. Bumabiyahe kami para sa pamilya namin, tapos gano'n lang, parang baboy lang na kinitil eh. Para sa mga kapulisan sana, pagtingin sana, yung ronda, yun ang importante. Masisisi ba sila? Gayong tila napakadelikado ng panahon. Sa loob lang ng isang linggo, last week, 3 insidente na ang mga biktima, mga rider.
Si Donna, hindi niya tunay na pangalan, naniniwalang basta rider, sweet lover, ang kanyang kinakasama na motorcycle taxi driver na si Renren. Sa Diaraw, napakamaasikaso. Good provider din daw si Renren. Talagang araw-araw po bumabiyahe. 16 hours po siya nagkatrabaho. Wala pong mintis po yun. Minsan hindi nga po umuwi. Sa labas na po natutulog para lang po may maiuwi po sa amin. Lagi ko pong ina-update kung nasaan siya. Humihinto po yun para mag-reply sa akin. Pero madaling araw, nitong July 10, ibang update ang natanggap niya. May nag-chat po sa akin. Yun nga, gamit po yung account ng asawa ko. Sinabi niya na, nakasagi ako ng sasakyan. Magkano ba yung pera nga natin? Diyan gumanon siya. Sabi ko, 1,000 lang naman yung pera natin. Hinihingian daw siya ng 2,000 nung gasgasan niyang kotse. Ang 1,000 pesos sa e-wallet ni Donna, agad niyang pinadala sa kanyang mister. Kulang pa daw, ganyan, nang hingi ulit. Nag-send po siya ng picture. Motor lang po ng asawa ko na nakabukas po yung compartment. Gulo-gulo na po yung gamit ng asawa ko na parang hinalugog po. Doon na po ako kinutuban. Nagbo-voice message na po kasi ako na, kahit anong sabihin mo sa akin, hindi ako maniniwalang ikaw ang asawa ko. Tapos yun po nung umamin na po siya, o sige, ganito hawak namin yung asawa mo, ganyan. Kung gusto mo pang makauwi ng buhay asawa mo, makauwi ng ligtas, magbigay ka sa amin ng 5,000 piso. Sabi ko, pakita niyo po muna sa akin yung asawa ko, bibigay ko po yung pera. Pero hindi po nila pinakita. Kinaumagahan, natanggap na ni Donna ang masamang balita. Ang kanyang mister na si Renren natagpuan ng walang buhay sa gitna ng Davilan Road sa Carmona, Cavite. Nanginginig po buong katawan mula ulo hanggang pa. Lahat po kami umiyak na po. Panghirap tanggapin po kasi ninakaw siya sa amin. Ang mga labi ni Renren nakaburol ngayon sa kanilang tahanan. Sa inisyal pa lang na investigasyon ng mga pulis, posible raw na biktima si Renren ng hit and run. Bagamat meron silang mga natagpuan na mga ibang ebidensya sa crime scene. 2 fired cartridges and 1 live ammunition. Dahil po sa mga fired cartridges, napag-alaman na itong natagpo ang biktima ay biktima ng pamamaril. Dito po sa area na to, ma'am, mapapansin nyo, meron pa rin siyang markings ng dugo. Dito po banda, ma'am, mismo sa gitna nitong area na to, nakitang nakahandusay yung biktima. 3 araw matapos makita ang bangkay ni Renren, nahuli ng mga pulis ang suspect na kinilalang si alias Ricky, 22 anyos. Nagpanggap daw itong si alias Ricky na pasahero. Noong gabi ng July 9, nag-book siya papunta po ng Carmona, Cavite. Pero pagdating daw nila ni Renren sa Carmona, ilang oras lang matapos patayin si Renren, may isa pang TNVS rider na biniktima rin daw ng parehong suspect na si alias Ricky sa bayan naman ng 13 Martires. Pero yung biktima po ay hindi tinamaan ang kanyang ulo kasi sinalag ng kanyang kamay. Kasalukuyan pong nasa hospital pa rin po yung biktima. Mukhang pareho ang modus nitong si alias Ricky na nang hold up sa Carmona at sa 13 Martires sa Cavite, sa nang hold up din kay Junjun sa Caloocan. Mang hold up, mang agaw ng motor para mang hold up ulit. Si alias Ricky nakakulong ngayon sa police station ng 13 Martires. Siya po ay sinampahan ng kasong carnapping, tsaka yung Republic Act 10591, illegal possession of firearms, and then frustrated homicide. Ikaw yung may gawa doon sa Carmona at saka sa 13. Sa korte na lang po ako papalman. Ano pong masasabi niya sa pamilya ng victim? Humingi niya lang po ako ng pasensya. Sana lang talaga hindi niya maranasan yung naranasan naming sakit na mawalan din siya ng pamilya. Kasi masakit po talaga, ma'am. Kasi sabi nga nila na an eye for an eye and tooth for, di ba po, yung ganun. Kung pwede lang, ma'am, pero hindi namin hinihiling na ganun. Pinagpapasa Diyos na lang po namin lahat ng mangyayari sa kanya. Ang gusto ko lang mabulok siya sa kulungan. Ang impact nito sa amin talaga yung pagkamatay ng mga kasamahan namin. Nagdudulot sa amin ng takot at pangamba na iwanan na at alisan na namin itong uri ng hanap buhay nito. Ang hinaing namin kakulangan ng proteksyon. Hindi lang sa aming hanay, ang inihiling naman namin dati pa police visibility na makita sa lahat ng komunidad. Yung revised penal code natin, it only protects the riders kapag nangyari na ang krimen. Ibang batas na pumoprotekta sa seguridad or interest ng mga TNVS riders natin is yung bagong Anti-Carnapping Act. Sino batas na nagpaparusa sa pagnanakaw ng motor. In the past week, merong isang Senate bill na i-nilodge
para paigtingin ang seguridad na ino-offer natin sa ating mga TNVS rider. Kasama sa bill ang paglalagay ng mga security measures like for example, yung verification ng mga passengers, yung pag-locate nung ride. Gayunman, mas paiigtingin daw ng PNP ang pakikipag-ugnayan nila sa mga ride-hailing company o yung mga kumpanya na pinagtatrabahuhan ng mga rider para na rin sa kanilang kaligtasan. Mo yung pandemic, kami ang nag-transport at nagpagulong ng ekonomiya ng Pilipinas. Tinutuloy pa rin namin yung aming ambag sa ekonomiya. Mga kasama ko na lang, lagi kayong mag-iingat. Kung nakakaramdam kayo ng kaba, takot sa inyong maisasakay, huwag nyo na lang isakay. John, nasaan ka man ngayon ng mahal na mahal kita? Kung nasaan ka man, huwag ka mag-alala sa anak mo. Aalagaan namin yun, palalakihin namin yun. Kahit anong hirap, susuportahan namin yan. Asikasuhin namin yung gumawa sa iyo ng ganyan. Yung tumapos sa buhay mo. Bawat biyahe ng mga rider, buwis buhay. Sana sa kanilang bawat biyahe, huwag namang pangamba at takot ang kanilang baon. Lalo't hangad lang naman nila, serbisyo at hanap buhay para rin sa mga naghihintay sa kanilang pag-uwi. Wala!